kung magkano yung budget na nailaan para i-restore ang bahay na ito. So nagkakahalaga ng 9,984,859. So yung simbahan nila rito, simpleng-simple lang pero napakaganda. Okay, so ito yung simbahan ng General Trias, mga kaitsubero. Tapos yung bahay na pupuntahan natin, inaayos na siya ngayon. Ito yung Sarayba Ancestral House. Tapos, ulitin ko lang ito yung pangalawang beses natin napunta rito sa General Trias. And meron na rin tayong na-feature na lumang bahay dito. Isa na nga itong Farmacia Sarayba, yung bahay na yan. And so dun sa mga hindi pa nakakapanood, ilalagay ko na lang yung link sa description below. Okay. So yun yung Sarayba Ancestral House, kaya lang may harang. Pero tignan na lang din natin kung masisilip natin. Okay, so eto na siya, mga kaitsubero. Ayan, so nung last time nga na galing tayo dito, akala ko hindi na ito maayos kasi talagang sirang-sira na. Pero nakakatuwa lang kasi nire-restore na nila, Ayan, mga kaitsubero, so ito yung Gomez Trias Sarayba Ancestral House. Makikita nyo talagang lumang-luma na yung bahay. And kailangan na rin siyang i-restore, So ito ang Gomez Trias Sarayba Ancestral House at ito ang tahanan ni Padre Manuel Potenciano Trias y Gomez na naging kura paroko noon ng Parokya de San Francisco de Malabon. At itong bahay na ito, mga kaitsubero, ay ipinatayo ng kanyang mga magulang na sina Doña Maria Dolores Gomez at Don Jose Trias. At pamangkin siya ni Mariano Gomez na isa sa mga pari ng Gombursa. At tiyuhin naman siya ni General Mariano Trias y Closas na naging unang vice-presidente ng Philippine Revolution. So ulitin ko lang ito ang Gomez Trias Sarayba Ancestral House na itinayo 1800s. And ito yung bahay na pinakamatanda dito sa General Trias, Cavite. So isang very historical ancestral house dito nga sa bayan ng General Trias, Kaya lang hindi tayo pwedeng pumasok sa loob, Hanggang dito lang tayo sa labas. Sir Richard, thank you. Kaya lapit tayo dito sa yung may nakasulat kasi doon kung magkano yung budget na nailaan para i-restore ang bahay na ito. Lapit tayo. Ayan, So nagkakahalaga ng 9,984,859. Okay? So ang City of General Trias ang nagpapa-restore nito, Ang local government. Tapos dito makikita na natin yung history ng Sarayba Ancestral House. Ayan. Okay, eto si Padre Manuel Potenciano Trias Gomez. Sa uncle naman siya ni General Mariano Trias. Ayan, so eto siya.
si General Mariano Trias. Okay? So ito ay magiging museum ng General Trias. Ay nakasulat dun sa taas. Ganito yung magiging itsura niya kapag natapos, no? Okay, mula rito makikita natin ng bahagya itong Saraiva Ancestral House na nire-restore nila, no? Ayan. Okay, silip-silip na lang muna tayo, no? Pero syempre abangan natin ito kapag natapos i-restore. Ayan. Okay, nakakatuwa ang General Trias, ano? Napakalinis nila rito. Tsaka organized ang kalsada. Punta tayo sa likuran ng Saraiva Ancestral House. Kung masisilip natin dito. Bahagya lang. Ayan, o. Museum daw, sir. Okay, Dr. Arnaldo Ancestral House. So ito yung napuntahan na natin. Tapos inaayos pa lang yung farmasya nila. So ngayon gawa na, 'di ba? So kinip nila yung pangalang Farmasya Saraiva. 'Di ba? So nagsimula sila 1920 pa. Okay, ulitin ko lang yung video, yung vlog natin dito sa bahay ni Dr. Arnaldo Ancestral House. Check nyo na lang yung description, ilalagay ko na lang yung video doon. Okay? Okay, so meron tayong pupuntahan na isang lumang bahay. Ito siya, oh, yan oh. Pero hindi muna natin siya i-vlog ngayon. Pinapapunta lang ako ng owner para tignan lang muna yung bahay nila. Pero abangan nyo na lang, hopefully next week, ma-feature natin ito. Eto siya mga kaitsubero. Yan. Yung bahay na yan. Okay, Nocon Ancestral House na itinayo around 1800s to 1900s, ano. Ayan. So hindi tayo pinag-video muna sa loob, no photo din dahil magulo pa yung kanilang bahay. Pero aayusin daw muna and pababalikin tayo hopefully next week. Ayan. Pero ito naman yung bahay kung saan nagstay si Andres Bonifacio ng isang gabi. Pero ito remodeled na siya, hindi na ito yung original. Ayan. Ayan o, nandito yung historical marker niya. Parang nagkano na rin. Ganyang size din. Ang yan dito. The footprint ng lumang bahay, kinuha rin, di ba bro? Ito. Ito yung footprint ng lumang bahay. Ito one po. Ito itong side. Ito dugtong na to, no? Ito dati wala ito eh. Oo. So napansin nyo ba mga kaitsubero, malinis ang mga kalye nila rito. No? Maayos yung kalsada, yung daanan ng tao maayos. Ayan, di ba mga kaitsubero, napakalinis ng kalsada nila, no? Nakakatuwa. Ayan. So mula dito sa kinakatayuan natin, may historical marker, Diego Mojica.
'Di ba? Marami namang mga well-maintained na bahay dito sa General Trias, ano. Pero iilan lang yung nakita natin na hindi masyadong na-maintain. Ayan. Tapos, meron pa rito mga kaitsubero. Yan o. Ayan siya mga kaitsubero. Nasa may kanan natin. Yan. Kita nyo ba yan? Ayan siya. So buti na tsempuhan ko yung gwardiya dito sa bahay na ito. Ayan, so bumalik siya para i-check kung ilang taon na itong bahay. Kasi may nakasulat daw doon, nakaukit. Ayan. Ganda oh. Tingnan nyo naman yan. Oh. Okay, so nakausap ko na si Kuya, yung gwardiya. Ito ay bahay ng mga Ferrer. At itong bahay na ito itinayo 1933. Ayan. Kaya lang hindi daw talaga sila nag-aalaw na ng mga tao sa loob ng kanilang bahay kasi they are very private people. Ayan. So bahay ng pag-aari ng mayor dito sa General Trias. Okay? So hindi lang sa Manila maraming spaghetti ha, kaya wag nyo na lang pansinin yung mga wiring dito. Ayan. Okay, diretso lang tayo and labas natin sa mismong simbahan. Nice house. Diba? Maraming mga well-maintained na lumang bahay dito. Okay, ito pa. Oh. So samahan nyo lang ako ha. Lakad lang tayo, diretsuhin lang natin ito. Tapos dito sa may kaliwa natin, ang ganda ng bahay, ang laki. Kita nyo yan? Ayan o. Ganda. Oh. Diba, well maintained. Very nice house. Kita nyo naman. Oh. Sobrang nakakataba ng puso and napaka-humble talaga ng ibang mga tao na nagbibigay ng mga information about sa kanilang bahay. And ang pinaka nakakatuwa ay pinapatuloy tayo sa kanilang bahay. 'Di ba? Nakakatuwa lang talaga. Kaya pasensya na kayo kung meron tayong mga bahay na hindi napapasok. Ayan, pero kahit papaano naman, 'di ba, nakakapasok naman tayo ng ilang mga lumang bahay. Ayan. So nadaanan ko lang to kanina
papunta rito. Sabi ko, balikan ko nga ito. Eto siya mga kaitsubero. Pero wala siyang historical marker dito sa labas kaya hindi natin ma-recognize kung kanino yung bahay. Ayan o. Lapit tayo. So may nakatira daw dito sa bahay na ito. Pero hindi tayo papasok, hanggang gate lang tayo ano. Ayan, so ang bahay na ito mga kaitsubero ay itinayo 1933. And talagang makikita nyo well maintained ang bahay. Property, no? Ang lawak. Diba? Ayan. Very nice house. Ito lang ito yung bahay ng mga Mota family o Mota Ancestral House. So maraming salamat kay Sir Walsey na inalaw tayo na mag-video sa loob ng kanilang bakuran. Ayan. So alis na tayo.